Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW. Saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagkalooban tayo ng Diyos ng mahabang buhay. Bawat isa. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka. Pagod si Lolo Miguel mga kaibigan kanina. Ang dami nung kinanako. Merong pinatapos sa akin yung supervisor mga kaibigan. Talagang wala akong pahinga. Talagang ratsahan talaga mga kaibigan. Pilipino, dyan tayo maaasahan sa mga ganyan. Sipag natin mga kaibigan. Ngayon magbigay tayo mga kaibigan ng reaction dito sa FLM granted 50 sako ng bigas para sa mga jeepney driver ng Jordan Plains mga kaibigan. Ito yung si Tatay Oka mga kaibigan, yung lagi nagko-comment noon na matulungan sana yung mga jeepney driver doon sa kanilang lugar mga kaibigan. Sa Jordan Plains mga kaibigan, Tatay Oka TV. Isipin nyo mga kaibigan, yung sobrang ni Tatay Oka mga kaibigan, napansin ni Apo Lakay mga kaibigan. On the spot mga kaibigan, pinabibigyan ni Apo Lakay ng 50 sakong bigas mga kaibigan. So pakinggan natin yung detalye mga kaibigan. Saka by the way nga pala mga kaibigan, credit, parang pumayat si Kiyama dito mga kaibigan. Lutang na lutang talaga yung beauty ni Sekiyama. Tuloy natin. Family Club INC. At ngayon po, panoorin po natin ang isa sa mga grupo, samahan, ng mga jeepney driver na talagang sobra na kalunos-lunos po ang kanilang sitwasyon dahil nga po sa nagdaan na pandemya. Ang tagal po, ang tagal po nila na humihingi ng tulong kung kani-kaninong mga individual, kung kani-kaninong mga pribadong tao, At yan nga po, ngayon po masasaksihan natin, na ang si Boss Evelyn po ay magpapahatid ng tulong mula sa samahan ng mga jeepney driver dito po sa may Novaliches, sa may Jordan Plains. Ayan, 50 sack. Yan, yun mga kaibigan, 50 sako ng bigas mga kaibigan. Ako kasi dito ko nakilala si Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Sa ating buong FLM community mga kaibigan, ito ang pinakatumatak sa ating lahat mga kaibigan, yung pamimigay ni Francis Leo Antonio Marcos ng bigas mga kaibigan. Dito talaga siya nakilala ng todo-todo mga kaibigan. Dito siya minahal ng masang Pilipino mga kaibigan sa pamimigay ng bigas, kalabasa, mga kung ano-ano pa mga kaibigan para maipantawid gutom mga kaibigan. Agbyag ka Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka talaga. Apo Lakay, galing mo. 50 sako po ng bigas ang ipamimigay dyan po sa mga jeepney driver. Kaya tatang, ayan, mapapanood po natin, dito sa ating pagbablog, yung kanilang sitwasyon. Ayan. Yun mga kaibigan. Kaya shoutout po kay Tatay Oscar, kay Tatay Oka TV. Si Tatay Oka po ay lagi po natin yan na makikita na talaga nagko-comment siya, Sir, anak, paano ba makahingi ng tulong, ganito, ganito. Totoo yung mga kaibigan, naririnig ko yan yung Tatay Oka TV na ito mga kaibigan Totoo yung sinasabi ni si Kiyama mga kaibigan na matagal na itong humihingi ng napansin din mga kaibigan. Ganyan, ayan, at ngayon nga po, sinagot na po ang inyong kahilingan, ang matagal nyo na po. Yun, I will say amen to that. Particularly yung pagbigay ng 50 sakong bigas. Ibang klase ka talaga, Francis Leo Antonio Marcos. Napakalupit mo talaga pagdating sa pagtulong. Galing mo talaga, Apo Lakay. Kahilingan, ayan na tay, nakita na po ng Team FLM ang inyo pong video na ginawa, in-upload sa inyong YouTube channel. Ayan, kaya palakpakan po natin ang Ama, ang ating Panginoon Jesucristo dahil nakita po. Yun, palakpakan natin ng Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Yahweh, thank you po. Thank you po. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, salamat po. Natagpuan na mayroong mga grupo, samahan ng mga jeepney driver. Ayan, kaya napakaswerte po nila dahil po meron silang
50 sacks of rice na matatanggap. Mula Yes. po yan kay Boss Francis Leo Antonio Marcos. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Boss FLM. Ayan. At abangan niyo po ang ating papalapit na, no? Malapit na ang March 15, ang ating unang anibersaryo. Ayan. Bigat, naalala ko na naman itong March 15 mga kaibigan. Nung ano kasi mga kaibigan, nung pagkatapos nung Alabang Challenge mga kaibigan, isang araw yata o 2 araw pagkatapos nung Alabang Challenge, in-announce ni Sekiyama mga kaibigan yung ano, na 1 million sack of rice. Gagawin ito sa Quirino Grandstand o di kaya sa Philippine Arena mga kaibigan. Di ba? Pero huwag tayo mag-alala mga kaibigan. Kasi matutupad ito mga kaibigan. Kasi ang magpe-perform nito mga kaibigan, sa akin sariling opinion mga kaibigan, is ang magpapacilitate nito mismo is si Apo Francis Leo Antonio Marcos na mga kaibigan. Di ba? Dahil hindi biro-biro yung ilalabas niyang pera sa 1 million sack of rice mga kaibigan. 1 billion mahigit mga kaibigan. Baka halos pakyawin ni Apo Francis lahat ng bigas sa buong Pilipinas mga kaibigan pagdating nung takdang panahon na yun mga kaibigan. Di ba? Saan manggagaling yung pondo na yun mga kaibigan? Personal kong opinion mga kaibigan, yung mga ganitong klaseng gathering o itong ganitong klaseng magnitude ng pagtulong na gagawin ni Francis Leo Antonio Marcos, 1 million family. Excuse me, may parainom natin ng Pepsi. 1 million family mga kaibigan ang target na matulungan ng 1 million sack of rice na yan mga kaibigan. Diba? Saan kukunin ni Francis Leo Antonio Marcos yung pondo na yan mga kaibigan? Personal kong opinion, sa Marcos Foundation mga kaibigan. Yun yung personal kong paniniwala, personal kong opinion mga kaibigan. Dahil yung perang nakapaloob dun sa Marcos Foundation is for the welfare of the Filipino people mga kaibigan, under his signature mga kaibigan. Diba? Under sa pamamahala ni Francis Leo Antonio Marcos ang Marcos Foundation mga kaibigan. Hindi yan lingid sa ating kaalaman. Diba? Kaya ibang klase ka talaga ang Pulakay. Ito na talaga mga kaibigan. Baka bukas o kaysa isang araw, reaksyon na natin mga kaibigan yung ano, yung video, yung voice clip na ibinigay ni Apolakay natin sa kay attorney at mga kaibigan. Na andito na yung mga kaibigan, pero sa isang araw natin gagawa ng vlog mga kaibigan. Baka doon natin gawa ng vlog sa vlog ni Sir Jojo de Guzman mga kaibigan, kasi may translation na rin sa English na Tagalog mga kaibigan. Napakagaling talaga. Magsama-sama po tayo dito lang sa channel ni Boss Francis Leo Antonio Marcos. Ayan, Yep. panoorin po natin. Nakaka-excite po at nakakaawa po dahil meron pang mga hinimatay, no? Dito sa video na mapapanood natin. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share, nagla-like, nagko-comment dito sa channel ni Boss FLM. Ipakalat lang po natin ang Yes. lahat po ng mga ginagawa at nagawa na ni Boss FLM at mga gagawin pang Tama yun mga kaibigan. Please, i-share natin lang, i-share yung video. Tapos itag natin sa ating mga friends. Ganon din, pakiusapan natin yung friends ng mga friends natin. Is itag din nila yung kanilang mga friends para maipakalat natin at maituwid natin yung maling interpretasyon na ginawa ng mainstream media kay Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Diba? Para makita nila yung huwad ay yung huwad na paniniwala nila, makita nila yung sagot mga kaibigan sa pamamagitan ng pagpapakalat natin ng mga ginawa ni Francis Leo Antonio Marcos, in particularly during the pandemic lockdown mga kaibigan last year, March mga kaibigan. Talagang kahanga-hanga talaga mga kaibigan. So, ituloy natin ito mga kaibigan. pagtulong, mapa-humanitarian, pagbibigay ng bigas, pagbibigay ng libreng salamin. Ayan po. Panoorin po natin. Thanks so much! So, ito po, ayan, yung channel ni Tatay Oka TV.
Yan. So ngayon, hanapin natin yung video ni Tatay. Ayan. Ang title po, mga drivers sa Jordan Plains Subdivision humingi ng tulong kay Idol Francis Leo Marcos. Yun mga kaibigan. Sinabi pala talaga ni Tatay Oka na humihingi ng tulong kay Francis Leo Marcos mga kaibigan. So malamang ito mga kaibigan, ipinakita ito ng attorney kay Francis Leo Antonio Marcos na mayroong grupo ng ng mga jeepney drivers na humihingi ng iyong tulong mga kaibigan. Ng iyong tulong, di ba? So on the spot mga kaibigan, sinagot agad ni Apulakay natin mga kaibigan ng 50 sako ng bigas kaagad mga kaibigan. Isang ganoon lang mga kaibigan, walang dalawang isip. 50 sako price. Ang galing. Ayun, oh. Nagkano pa sila ng tarpaulin mga kaibigan, oh. Ayan. Francis Leo Marcos, hingi po kami ng kaunting tulong ng mga jeepney driver sa biyaheng Jordan Plains, Pilcoa, City Hills, FFCI, Solid FLM supporter. Thank you, thank you. Ibang klase talaga mga kaibigan. Ang dating nito mga kaibigan. 'Di ba? Yung mga jeepney driver na ito mga kaibigan. Pagdating ng kampanya mga kaibigan, pag pinuntahan natin itong mga kaibigan, binigyan natin ng nung mga tawag dito, yung mga tarpaulin mga kaibigan, ilalagay nila sa loob ng mga jeep nila yan mga kaibigan. 'Di ba? Dahil nakatanggap sila ng tulong kay Francis Leo Antonio Marcos. Agbyag talaga. Makinarya na naman to mga kaibigan. Talagang magaling talaga yung mga pagkakataon talaga mga kaibigan. Hindi sila nagkamali ng taong kanilang hiningian ng tulong. Francis Leo Antonio Marcos lang ang malakas. Higit ka talaga, Apulakay, sa lahat ng Marcos sa panahon na to. Talagang the best ka talaga. Diyos ko po, talaga. Salamat sa iyong paglabas. Ito na talaga. Now is now talaga mga kaibigan. Ako excited na ako talaga mga kaibigan. Ayaw pa kasi lumabas noon ni Apulakay natin mga kaibigan. Pero ngayon, wala na siyang ibang choice mga kaibigan kung hindi talagang lumabas na ng tuluyan and to take the lead. Talaga, Apulakay, Francis Leo Antonio Marcos, talagang ito na. Mga kaibigan, mga kababayan ko, ito na talaga. Sirs, ayan, salamat po. Yun, kompleto detalye. 2 days ago pa lang po nila to na i-upload. Ayan, yung mga jeepney driver po, sila Tatang. Idol. Ayan sila, nasa gilid po sila ng kalsada, no? Ayan, so makikita po natin na talagang nakatambay lang po ang mga jeepney driver natin dyan sa may Jordan Plains, Pilcoa, biyaheng Pilcoa. Ayan. Nagtitinda sila ng mga basahan. Ito naman yung sitwasyon ng sa ating mga kaibigan, yung gobyerno. Bakit kaya walang ginagawa ang aksyon yung gobyerno mga kaibigan? Diba? Dito mga kaibigan, alam niyo ba yung dito pag yung tinatawag na food bank mga kaibigan, 2 beses yata sa isang buwan mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali Pag pumunta ka ron sa food bank, yung makukuha mo talaga na pagkain mga kaibigan, talagang kompleto, mga pasta, mga gatas, mga prutas, mga dilata, basta kompleto mga kaibigan, lahat ng yung mapapagkasya mo talaga sa loob, mga dilata ng mga ulam mga kaibigan, ang dami ditong sa mga food bank. Dati kumukuha kami nun sa food bank kaso ang gusto ng asawa ko kasi gigisingin niya ako, ako pag natulog ako mga kaibigan, alam niyo na madaling araw na ako makatulog, yung mag-uumaga na, ang punta ron mga kaibigan alas 9, tapos matatapos ka ng mga hanggang alas 11, hindi na ako makakatulog. Pero nung kumukuha mo ito, mga chocolate mga kaibigan, wala kang magsasawa ka talaga mga kaibigan. Ibang klase yung food bank dito mga kaibigan. Ang problema lang dito mga kaibigan talaga, pag homeless ka talaga mga kaibigan, yung tirahan dyan talaga totoo yun. Pero yung pagkain mga kaibigan,
hindi sa mga shelter mga kaibigan, ang daming kang mapupunta ng mga shelter dito mga kaibigan. Hindi ka magugutom dito sa Canada mga kaibigan kung marunong ka lang talaga yung punta ng mga ganyan, mga shelter, mga ano, yung mga food bank, talaga kung di ka maselan. Sabagay, tsokolate, mga spaghetti, mga ano, magiging maselan ka pa ba doon mga kaibigan? Talagang dapat ganyan ang ano sa atin sa gobyerno mga kaibigan eh. Kaya pag ganyan, o nawala ng trabaho mga kaibigan, di ba, nagbabayad sila ng SSS. Di ba, meron silang mga SSS, meron silang mga ano, yung contribution sa government mga kaibigan. Dapat ganyan, pag wala kang trabaho, pwede kang mag-apply sa ano, sa government ng ano, yung unemployment insurance mga kaibigan, yung susweldohan ka ng gobyerno. Kunyari, kumikita ka ng 10,000 sa isang buwan. So, bibigyan ka ng gobyerno sa loob ng 1 taon o 2 taon yata mga kaibigan, yung maximum mga kaibigan. Bibigyan ka ng halagang 7,000, 70% ng iyong sinasahod mga kaibigan, ng iyong kinikita. Ganun yung ginagawa ng gobyerno rito mga kaibigan, hanggang sa makahanap ka ulit ng trabaho mga kaibigan. Ganun yung patakaran. Dapat ganun ang patakaran sa Pilipinas mga kaibigan. Bakit kinukurap kasi ng gobyerno yung pera mga kaibigan eh? Ayan, si tatay, sumasayaw. Nangihingi ng limos. Ayan, hindi talaga mararamdaman. Alam niyo po, basta mga Pinoy. Tama si Kaya mga kaibigan, basta mga Pilipino talaga mga kaibigan. Kahit na gaano ka hirap yung buhay mga kaibigan, kahit na gaano ka, ano mga kaibigan, yung ngiti ng Pilipino palagi nandiyan dyan mga kaibigan. Kasi talagang masipag talaga tayo mga kaibigan, wala tayong magagawa eh. Nasa dugong na nalaitay talaga sa atin mga kaibigan yung ano, yung quality ng trabaho mga kaibigan eh. Talaga, no? Talagang masiyahin talaga. Kahit gaano kahirap ang buhay, laban lang. Yes. Ayan po ang sitwasyon ng mga jeepney driver. Ayan, namamalimos po sila. Ano kaya ang dahilan mga kaibigan at bakit hindi nakakapasada itong mga jeepney driver na itong mga kaibigan? Dahil kaya sa lockdown pa rin mga kaibigan? Ayan, walang pasapasada po. Ayan, may nagbigay sa kanila ng tulong, no? Talaga ang mga jeep nila naka-standby lang sa isang parking lot. Nakakaawa po talaga. Isipin nyo mga kaibigan, no? Hindi sila makapasada pero ready sila maghanap buhay mga kaibigan. Meron lang, may batas lang na pumipigil mga kaibigan o may ordinansang pumipigil lang sa kanila na pamamasada mga kaibigan. Excuse me. Dapat kung magpapatupad ang ano, ang ng ordinansa o ng batas mga kaibigan na hindi makakapasada yung mga tao, kailangan may nakahanda rin yung gobyerno mga kaibigan para doon sa kanilang mga pamilya, para doon sa kanilang ano, daily income mga kaibigan. Hanggat di sila nakakapasada, kailangan sinushoulder ng gobyerno at least 70% ng kanilang kinikita buwan-buwan, di ba? CTSDC. Ayan, makikita niyo po ang mga jeepney driver na talagang dati umaratsyada sa mga kakalsadahan. Ngayon po sila ay nasa isang parking lot at nag-iipon-ipon upang makahingi ng tulong, pangkain sa kanilang mga pamilya. Ganyan po, kahirap ang buhay ng isang mamang super. Gagawin ang lahat upang meron lang maiuwi sa pamilya. Parang naman yung mga kaibigan eh. Di ba? Manghihingi ng limos para doon sa mga nakakaluwag. Magbibigay naman sila para maitawid nga naman yung pangangailangan ng pamilya ng bawat isang super mga kaibigan. Di ba? Eh ako, ang tagal ko rin na masada ng tricycle mga kaibigan sa Tracy Martires. Diyan sa Cavite. Talaga ko dyan sa Cavite mga kaibigan. Pati sa Tagaytay mga kaibigan. Tagal ko rin na masada dyan mga kaibigan sa Mahogany. Kilalang kilala ko dyan mga kaibigan. Tawag sa akin doon Big Show. Shout out nga pala doon sa mga tropa ko dyan sa Tagaytay, sa 13, sa Dasma, lahat, halos lahat.
Ampon na nga ako ng Cavite, mga kaibigan eh. Diyan ako nagkaisip eh. Diyan ako nagkatahid eh. Talagang abiyag ka, Francis Leo Antonio Marcos. Galing mo talaga. Yan, may mga nagpupukpok pa ng jeep. Sobrang init po, Diyos ko. Ayan, talagang nakastock lang ang mga jeep. Tambay talaga, mga kaibigan. Wala man lang ginagawang aksyon ng lokal na pamahalaan na nakakasakop dito sa mga driver na ito, mga kaibigan. Dapat yan, merong may allowance kayong binibigay hanggat hindi nyo pinapapasada o pinababalik sa hanap buhay itong mga tao na ito, mga kaibigan. Di ba? Kailangan handa ang gobyerno sa mga ganyan, mga kaibigan. Yan ang dapat na pinupondohan ng mga gobyerno, mga kaibigan, yung mga basic na pangangailangan ng mga super na habang hindi sila nakakapasada, isagot sila ng gobyerno, mga kaibigan, di ba? Meron namang yan, kumbaga hindi naman buong buhay nila, mga kaibigan. Kumbaga, hanggat nakakapaloob sila doon sa panahon na hindi sila nakakapasada, kailangan may subsidy ng government yung kanilang basic na mga pangangailangan, di ba? To survive. Nakalinis siya talaga. Ayan o, Jordan Plains, Nova Bayan. Biyahing Jordan Plains, Nova Bayan, Pilcom City Hall, Pilcoa City Hall. Yun. Ayan, biyaheng Pilcoa. Ayan, talaga naka-standby lang po ang mga jeep nila dahil nga po isang taon na tigil pasada sa mga driver ng Jordan Plains. Isipin mo yung mga kaibigan, isang taon na, mga kaibigan. Kung itong mga super na ito, mga kaibigan, paano kung hinuhulugan nila yung kanilang mga jeep, mga kaibigan? Paano na lang nila masusurvive yung mga kaibigan? Di ba? Sana ganyan din, meron din sana tayong batas, mga kaibigan, na o halimbawa yung isang hulugan na sasakyan, mga kaibigan, is na pampasada, mga kaibigan, o kahit na na yung ginagamit sa mga kaibigan sa panghanap buhay, mga kaibigan, di ba dapat hindi yung binabayaran kada buwan, mga kaibigan, di ba? Hanggat naka-lockdown o hindi nagagamit na pampasada, mga kaibigan, di ba? So, tuloy natin, mga kaibigan. Ayan, kung dati malagwela po ang hawak nila ngayon, mga galon-galon po para paglagyan ng libus sa ating mga kababayan na motorista. Ayan. Kaya huwag po kayo mag-alala dahil ang Team FLM po ay super. Ano yung kuting, diba? Parang kuting na nabasa ko, mga kaibigan. Susugod na dyan sa inyong Tantal na extra yata si kuting nun, mga kaibigan. lugar. Abangan niyo po yan. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. At syempre, huwag po natin kalimutan na i-share, i-like, at i-follow itong YouTube channel ni Boss Francis Leo Antonio Marcos. Ayan. See you soon! Paalam po sa inyo lahat! Ayo. Ayun, mga kaibigan, 50 sacks of rice granted. Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Talagang mabuhay ka, apula kayo, mga kaibigan. Talagang nararamdaman mo yung mga ganitong senaryo, mga kaibigan. Siyempre, nalaman mo pa na isang taon na palang hindi nakakapasada itong mga driver na ito, mga kaibigan. So, walang atu-atubili, mga kaibigan. 50 sakong bigas, mga kaibigan. Ipapadala ni Francis Leo Antonio Marcos. Ano pa ba masasabi natin, mga kaibigan? Hindi. Salamat, Apo Lakay. Isa kang buhay na bayani. Mabuhay ka. So yun lang yung reaction natin ngayong gabi, mga kaibigan. Pilipino, OFW, saan masulok ng mundo tayo naroon na ipagpalain tayo ng Diyos. Bawat isa. At pagkalooban tayo ng mahabang buhay din bawat isa. At biyag ka, Apo Francis Leo Antonio Marcos. At biyag ka, Apo Lakay.